So good afternoon. So here's a Coursera micropilla, which is native to Southern America, especially to Mexico and some part of USA. Usually sa Texas area, yung malapit sa border ng Mexico yung marami nito. Yan. So ang lilit ng dahon niya, 'di ba? Yan, so currently yung akin, yan, nasa 1 inch na ang kanyang trunk. And so more or less 2 for 40 cm yung cut ko. Ang mali ko lang, dapat pala mas pababa para mas mukhang bonsai. Usually ito yung dahil sa wind sa ibang mga mountainous areas, nagpa-flat yan. Tapos lalaki na lang ng kusa yan. Kapag ka sa rocky areas sa bundok ng Mexico at USA. Yan, so isa ito sa mga may mabango na amoy. So kapag ka kinuha mo yung dahon tapos tiniris mo, ang bango ng dahon niya. Pero mas mabango actually yung sap nito or yung resin nito. So ito usually yung mga ginagawa ring mga parang insenso or frankincense, or pwede rin, incense or frankincense. So same family sila. Yan. Pero may mas mabango pa, yung tinatawag nilang Boswellia nana. Yan, meron din ako noon. Ito yon, papakita ko saglit lang. Ayan, kung mabango yung Coursera micropilla, mas mabango ito. Nana, Boswellia nana. Same pa rin sila na Coursera family. I'm not sure kung tama yung pagkabigkas ko, pero same family sila. This one is a cross between the two species. Not sure kung ano yung isa, pero I think Nana X Popovia na, parang ganun, basta Popov, parang ano, Popov X Nana ang term nila. And so wala masyadong trunk, pero mas malaki lang ito. Pero same lang din sa Boswellia na mabango pa rin siya. Ang kaibahan lang nila, mas malaki lang yung dahon nito. Kasi yung Popov, mas malaki talaga ang dahon niya compare doon sa Nana. Pero same lang sila ng itsura. Isa lang din sa mga magaganda ang amoy. Now, meron din tayong isa pa na kauri nila. Ito, green naman ang kanyang dahon. Yan, mga bango din ang kanyang resin. Pero mas mabango yung Nana compare dito sa green na to. Okay, bye!